So, let's start. Audible po ako? Pa-confirm lang. Ayan, thank you po. So, DevOps Bootcamp. Wait. So, session 3. Good afternoon, everyone. Welcome to our session 3. Today is Saturday, November 8, 2025. Today we're diving into three critical topics that every DevOps or Python developer needs to master. So it is advanced Python or basic Python concepts, JSON processing, and YAML configuration management. So here is about the course, JSON and YAML, and exercises. Next slide. Here is our session timetable. So 1 to 2:15 Python basics, Python ulit. Then syntax, data types, and control flow. And 2:15 to 2:30, a 15-minute short break. And 2:30 to 3:45 p.m. functions and modules, defining it, importing, and reusing code. Then 4 to 6 p.m. is exercises about Python, JSON, and YAML files. So next slide, we have here the Python basics. So Python is an interpreted language. Python does not need to be compiled before running. So this means you can write a script and run it immediately. So example, you have a script here named myscript.py. In order to run it, you just need to put Python sa unahan niya, then myscript.py, or kaya dot tapos slash then yung file name nun para na yung Python code nyo. Then, so, so this means you don't need niya to compile into machine code before running it, si Python, unlike sa mga languages such as Java or C++. So with Python, you can simply write your file and run it immediately. Sa mga DevOps work, it is a big advantage na marunong kang mag-Python because we often need to iterate fast. Then, halimbawa may mga automation kayong need or yung mga simpleng gawain lang na maraming kailangan by using Python, you can by using Python automation, you can simply do it in just 5 minutes or 10 minutes lang. Basta may nakahanda kayong script. So, in Python, we can make changes, rerun the script, and see results instantly, no waiting for a build process. Unlike if you have like, yung may mga cron job kayo sa Jenkins, mag-aantay pa kayo ng mga build process niyan, step by step, bago maparan. Unlike sa Python na you just need to run it and debug it on your own. So, kaya si Python is great in automation. Pwede din siyang magamit sa mga pipeline nyo, and may quick debugging siya in real environments. So, benefits of using Python, it is faster testing and debugging, ideal siya for automation and quick scripts, and no long compile steps like C languages, or Java. Tapos may mga, if na gawa niyo yung mga exercise before, marami siyang mga Python exercises at akong naibigay or hindi. Basta may mga, or mamaya may Python exercise na ibibigay na you can do it, execute it on your end. Sa DevOps, gamit na gamit si Python. Unlike sa pag mga developer ka, maraming alam na language like mga JavaScript, may mga kung ano-ano silang mga Spring Boot. Sa DevOps, ang kailangan nyo lang ay magaling ka mag-Linux, Python, tas troubleshooting. Tapos maalam ka na sa mga tools.
madali nang mag-debug ng mga error if existing sa application ng developer or if may ginagamit yung developer. So, like what I mentioned, Python is a interpreted language. Next is Python basics, indentation-based syntax. So, sa Python, need ayos yung indentation mo. So, Python uses indentation, spaces, or tabs to define code blocks, not braces, unlike many languages. So, why it matters? In Python, we process clean and readable flow code and reduces syntax clutter. It helps teams maintain scripts easily. And for beginners, yun nga, pag may incorrect ang indentation, error siya sa Python agad. Pero pag nag-set up kayo sa VS Code nyo, meron namang installer sa marketplace na nakakapag-detect agad ng about sa indentation kung may mali yung code nyo. I-install nyo lang sa end nyo sa VS Code. Tapos, so, in Python, we don't need curly braces like this. Ay, not braces, unlike many languages. So, for example is itong if-else na statement sa Python. If-else, then, so as you can see, yung indentation niya at yung mga spaces niya sa beginning, uh, if indentation ay wrong dito sa Python, it will throw an error. So, in-encourage sa Python palagi yung clean code nyo. Pati, ang mas maganda is, if magko-code kayo is hindi sobrang haba, yung pinaikli lang. Kasi may mga script na inaabot ng 1,000 plus code ng lines. Sa Python, mapapaliit nyo pa siya na same lang din yung output or execution. So, Python is also great when multiple teams are reading automation code. So, needed nyo talaga na malaman or matutunan yung parang pinaka-basics muna palagi ng isang uh, topic sa DevOps or tool na ginagamit para makapag ano ka na in the future, yung bardagulan ng pagta-troubleshoot. So, Python basics. Third is, it is great for DevOps scripting. So, Python is, wait, baka may nag-chat-chat. Python is heavily used in DevOps because uh, it integrates well with the cloud infrastructure tools and automation systems. So, ginagamit yang si Python in DevOps for automating tasks, cron jobs. Sa automating tasks, ang example is, yun nga, yung kapag halimbawa, yung ginagawa namin ngayon sa BDO na GCP, GCP, LF, GCP SSL Certificate Renewal, nagamit kami ng Python doon in order to automate yung pag-renew ng mga expired certificates na TLS or MPLS certificate para ma-notify din yung owner in case na expire na yung certificate within 90 days. Tapos, hindi siya, halimbawa, marami yung request that day na kakakuha kayo ng request ng mga around 30 na ma-expire na certificate. With that Python script or Python automation script, kaya nyo lang siyang gawin ng 30 minutes or 10 minutes. Tapos, depende na lang kung ipapa-renew sa inyo ng gabi pag production yung environment. Then, si Python din, pwede siyang i-collab or i-gamitin in order to access
yung mga cloud servers or cloud platforms like AWS, Azure, GCP APIs. Siya din is ginagamit. Yung halimbawa yung Groovy, yung napaghahalo-halo niyo yung mga script like sa Jenkins, ang gamit minsan ay Groovy script na hahaluan din ng Python na makakagawa ka ng pipeline, CI/CD pipeline wherein yun na yung ipangko-control mo sa mga build mo and deployment. Makakapag-integrate ka ng mga testing at ng kung ano-ano pa dun sa uh, Jenkins file. So Python is also configure parsing in or read or write JSON and YAML files, parse configuration files ng JSON and YAML. Later, we will talk about JSON and YAML files, which is gamit na gamit din to. Pag hindi ka alam bumasa ng JSON and YAML files, aakalain mo minsan na halimbawa, may mga developer kasi na nagrereklamo minsan na ah, ang error daw nila is sa DevOps na side, yung pala sa side naman nila o kaya sa ang tawag dito, yung error is sa kanila naman, ang tawag dito, yung ay nasa ano naman nila, yung code issue, hindi sa DevOps na side. Dapat maalam, kasi parang pag maalam ka mag-JSON, maalam ka na rin mag-YAML. So, tapos minsan may mga error ka pang ma-encounter na JSON, configuration, parse error, yung mga ganon. Pag nakakita kayo ng mga logs or console logs sa code na pinapabasa ng developer sa DevOps. Yun. Minsan JSON file yung malimit na yung config.json file na file yung malimit na nag-e-error, lalo na kapag naka-deploy yung application nyo sa Jenkins or kung ano man yung CI/CD tool na gamit ng organization nyo like Argo CD or yung GitHub Actions, yung mga ganon, yung pang-deploy. So, Python also used in infrastructure tasks, yung Terraform helpers, and Kubernetes. So, next is Python also used in monitoring and logging to process logs and generate alerts. Yan. Laging may halong Python kalimitan yung mga jobs or tasks within DevOps. So here is we have Python data types. Wait, check ko lang ang recording. So we have here Python data types. Parang na-discuss na to last session. If nakikinig kayo, here is the category, numbers, text, boolean, collections, and special. So types, integer float, text is string, boolean ay bool, collections may mga list, tuple, dictionary, and sets. So yung Python data types, Python use dynamic typing, meaning we don't declare variable types. So sa Python, it figures it out para sa atin. This keeps script simple and fast to write. So, common type nga na makikita nyo if may Python script kayong ginagawa is itong mga types na to. You'll see yung parang halo-halo. You'll see combination ng automation include strings, numbers, booleans, lists, and dictionaries. Especially if may mga parsing configs kayo, API responses, and saka yung cloud resource data. So, ang example, ang keynotes for this is dynamic typing. Hindi mo kailangang i-declare, mutable at immutable types, great for handling structured and automation data.
So, a real-world example is kapag nagko-call tayo ng Cloud API using Python, it will often return information in dictionaries and lists. So, for example, may list ng EC2 instances or a dictionary of Kubernetes and pod status. Yan, dyan nagagamit yung Python na minsan connecta naman sa mga JSON and YAML files. Next we have is control flow. So in control flow, we have for loop and while loop. So si control flow, yan yung nag-a-allow ng script to make decision and repeat tasks, which is critical for DevOps logic. So, ang example, nasa na yun? Ang example is itong conditional logic. Ay, una muna pala ay conditional logic. Ang example is itong if condition, else condition, and else. So, sa if statement, nag-help siya ng mag-apply ng condition. Tingnan nyo yung example. Yan yung logic minsan na kalimitang makikita sa isang pipeline or CI/CD pipeline. Laging may if else, yung mga ganyan. Then, in target environment prod, tapos if environment prod, ipiprint nyo yung deploying to production, else skip yung deployment. That's control flow. Next, we have for loop and while loop. Si loop through servers, yan yung nagrara ng check. So, si for loops, siya yung nag-iterate over ng list. Tapos, habang yung while loop, siya naman yung nagrara ng condition if na may met ba. Yes po. May nag may nag-unmute. Ay, napindot lang. Sige. Tapos, yan. Okay, maaga na naman tayo. 1:33. Break ng 15 minutes to 15 to 2 to 2:30 p.m. Pwede niyong gawin muna to. Huwag pala, nalilito kayo. Break muna tayo ng yung haba na wait lang. Hanap ako ng mga reference na pwedeng i-share. I-share ko pala yung pwede nyong anahan sa Python. If gusto nyo pang mag-aral ng pag-remote ko to, 30 pa ang
15. Hmm, meron ditong example kaso ito ay wala, Python ano lang 'to, Python editor. Wait, hanap lang ako ng puwedeng example. Example here is, name is Kathleen and age 25. Halimbawa yan yung height is student true. Kapag in-output mo siya or ni-run mo yung merong na if beginner kayo sa Python, meron nga palang pynative.com na available online. Ilalagay nyo lang yung code nyo tapos run nyo ito. Makikita na agad yung output if ayaw nyo mag-set ng Python sa local machine nyo. Tapos, if ipi-print, print hello, kukunin niya yung name, hello, Kathleen, ito. Then, age, kukunin. Pero hindi ako 25, take. Then, hey, height, yan. Tapos, student, is student, yan. Kukunin niya yung logic ng is student dito na true. Yun ang i-output niya. Tapos, you are an adult. If, ito yung sa conditional statement. If age ay less than 18, you are a minor. Then, else if age ay lower than or less than ng 65 years old, you are an adult. Then, else, you are a senior citizen. Ganon. Tapos, ito naman yung sa loops. If ipiprint mo from 1 to 5, yan. Counting from 1 to 5. Then, for functions naman, for functions, i-define mo yung greet person. Hi, kukunin niya yung logic ng person dito. Kathleen ang nakaset. Tapos, welcome to Python. Diba ito napapala? Then, halimbawa is, for list naman, fruits, apple, banana, cherry. Apple, banana, ililist niya yung mga fruits, apple, banana. Depende sa kung ano yung ano mo, isaset mong, ano, basta pag print, pinapakita niya to view or to print yung inilagay mong string. Then, fruits that append, orange, dadagdagan niya, append, apple, banana, cherry, may orange na dito. Yan yung list na, ano, na type. Then, kapag naman dictionaries, person, info, name, Kathleen, age, 25, city, Austin, tapos city, kukunin ulit yung sa sa info ng person, then yung Austin na ano na city. Basta ikaw yung magde-declare ng ano mo, kung anong logic na gusto mong output ang kalalabasan. Pero ngayon, madali naman mag ano, gumawa na ng Python unlike dati na talagang ang hirap ng coding ng ano, ng sa execution. Ngayon madali na in just ano, ita-type mo lang sa AI, may ibibigay na siyang script. Or kaya niya nang i-debug ng kanya. Ayun, tapos hanap ako ulit ng pwede niyong puntahan na website. Where is it?
boring pa yung topic natin kasi siguro session 4 pa or session 5. Ito yung nandoon sa ano eh, yung sa kailangang i-follow ng mga topic. Kung ako diretso na sana sa mga session 5 yung topic eh kaso yun yung nakaano na dapat nating i-follow. Hmm, hanap ako kung saan kayo pa pwede mag-practice ng Python. Ay, ito pala. Dito din sa PyNative, pwede kayong maghanap ng mga exercise or if gusto nyo lang i-challenge yung sarili nyo para matuto ng Python. Wait, di ko mahuli ang spin. Python. Dahil ang hirap mag-ano sa Discord. Entire screen ako. Saan na yun? Nakita niyo yung screen ko? Yung Python Basics, PyNative, Python Programming. Ayan. Yung if beginner kayo sa Python, pwede nyo ding pag-aralan dito yung mga Python Basics. Marami siyang tutorials and exercises and quizzes. Pwede kayong magsimula. Yung mga statement, comments, keywords, operators, variables, data types, nandyan lahat. Tingnan ko nga yung, if gusto nyo din, pwede kayong mag-enroll sa Udemy. Kita nyo yung Udemy? Yan. Sa Udemy, kaso binibili to. Ay, yeah. Sa Udemy, uh, sa search, Python programming, pwede kayong mag-avail dyan. Around 500 pesos lang yan pag nagse-sale. Then, ang kunin nyo is yung mataas yung rating, like this one, na 71K yung rating. Kapag gusto nyo lang, yun, talagang mula umpisa ng Python, matututo talaga kayo through Udemy. Yun, naka-sale siya ngayon. Ay, nag-endorse. 519 lang siya. Tapos lifetime access. Gagawa lang kayo ng account. Then meron din dito mga Python for absolute beginners. Yan, pwede to. 51K yung ratings. Yung mataas ng ratings, yun yung kalimitan na ginagamit ng mga simula pa lang sa Python programming. Yan. Master, hindi lang yung sa kasi may mga kasama na tong exercises, hindi lang sa panonood sa mga Indian YouTuber kayo matututo. Mas maganda ring bumili kayo sa Udemy or mag-aral kayo ng Python through Udemy. Yan. Tapos, ito, kahit alin dyan. Kasi talagang inaano nila, tinatakal nila yung every topic from ano talaga, from pinaka-basic. If gusto nyo lang mag-advance study or mag-advance ng kasi gamit na gamit talaga si Python kapag DevOps. Kasi ito yung dating
hindi pa ako maalam nun. Nasa Accenture ako that time. Tapos, ang mahilig na nag-iisa akong DevOps sa team. Tapos, ang dami nilang developer. Ang gusto lagi ng developer, yung may automation. Hindi pa ako maalam nung time ko na yun sa Accenture mag-automation. Yung bawat na lang, kahit yung pagpo-provision ng database, hindi lang basta Terraform, dapat maalam ka rin gumawa ng script through Python. Hindi pa ako maalam that time. Tapos, nung lumabas ako sa Accenture as a DevOps, ang ginol ko talaga is kung paano magkakaroon ng company na more on automation. Ngayon, yung napuntahan ko namang next job, more on automation. Yun, doon ako natuto kung ano-anong i-automate. Lahat na lang ino-automate namin. Tapos, nasa team kami ng cloud engineering and automation ng BDO. Kami lang yung mga DevSecOps doon. Tatatlo lang kami. Pero ngayon, dahil nga na mga umalis na din kami, mga papalit ay mga taga-Vietnam. Halos yung mga process doon, pinag-automate na namin. Kaso, meron talagang bank or ayaw ayaw yumakap ng modern or yung, ang gusto is yung mga manual. May mga ganun talagang organic na people pag nasa corporate. Kaya, kailangan maalam ka din kahit anong ipagawa sa'yo, automation, through Terraform, through Python, yun, doon ako natuto mag-automation through Python. Kasi may manager kami na pinagawa na ng pinagawa yung kung ano-anong mga cloud sa amin na resources or mga script kung paano namin mapapadali yung mga simpleng tasks. Lagi kami may mga handang, if tinatamad kami, lagi kaming may mga handang Python script in order to do that. Halimbawa, pag-extract lang ng files, tapos ilalagay mo yung sa CSV, tapos ipupush mo sa ginawa mong database or repository. Lahat ay ginagawa namin ng Python script. Ayun. Kaya kung halimbawa, pwede na ako ulit bumalik sa Accenture if gusto niyo ng automation kaso wala na yung team. Sino po dito yung yung mga may DevOps din ba sa may DevOps din ba sa team nyo or kayo na din yung yung nagde-DevOps sa sarili nyo? Kayo na din. Yun nga. Tapos, ano pa? Ayun, if gusto nyo talaga itakal yung Python, mag-enroll kayo or bumili kayo ng mga dito sa Udemy kasi gamit na gamit. Or kapag, minsan libre to sa mga company eh. Tamad lang, libre to sa Accenture if nakapag kayo sa Accenture na company, libre yung mga magandang stepping stone if magsisimula ng career kasi pinapagawa talaga yung mga module or about sa tina-target yung topic. Kayo ang mananawa. Kaya ang trip ko dati is skip video lang ako. Gamit na gamit pala yun. Tapos yun ngayon, binibili na. Hindi na libre. Unlike pag halimbawa may chance kayo na gamitin or gawin, anuhin nyo yung resources nyo. I-maximize nyo yung time nyo para gamitin yung mga resources na libre. Kasi sayang yung learnings at para laging continuous yung learning nyo at makakapag-skill up kayo.
kahit saan. Magiging jack of all trades kayo, lalo na kapag DevOps. Then, ano pa? Python. Meron din silang mga community. May yung, tawag dito, yung katrabaho ko, ano siya ng Python community, parang PyLead. May mga sinasalihan din silang mga community about Python. Pwede kayong mag-research about doon. If magaling na kayo sa Python, pwede kayong mag-talk sa mga university or kung ano mang organization na mag-invite sa inyo, pwede kayo mag-share about Python related topics or kung ano man. Itong mga ganito, kayang tapusin ng 3 months, yung mga ganyan, or 1 month, depende sa ano nyo, self-paced study nyo. Ayun lang. Tapos, mag-early break tayo. Balik tayo ng 2:30. Yun lang. We've learned the foundational parts ng Python, like data types and control flow. So, now we're moving to one of powerful concepts in Python programming. So, it is functions and modules. So, if sa real world DevOps and automation work, so rare tayo na gumawa, yung tulad ng sinabi ko kanina, rare tayo na gumawa ng one long script from top to bottom. Instead, we need to break our logic into smaller ones. That way, siya is reusable and pieces of code ay called functions. So, isipin nyo si function like tools and in a toolbox. So, each tool does one job well. And when you combine them, you can build a powerful system. Yun yung sa function. So, one function might deploy containers, another might check server health, another might send logs and alert. So, when we group uh, useful functions together into a file or a library, it becomes a module. So, si module naman, yan yung nag-help para ma-organize yung code mo at ma-avoid yung reinventing the wheel. So, sa DevOps, ito is isa sa critical wherein we rely on modules and libraries every day. So, pag gagawa tayo ng Python script, for AWS automation, meron tayo dyang mga Boto tree na ginagamit na mga need na i-import sa Python script mo. Then, para ma-read yung mga JSON or YAML config sa pipeline. Then, para makapag-call ng mga REST APIs with requests. Pwede din siya sa file system task with OS and system. Uh, Today, we'll learn how to write our own function and mag-import tayo ng modules, parang tulad ng isang real automation engineer do. So, by the end of this lesson, you'll able to create a reusable functions and pass data into functions. Then, pwede rin kayong gumawa ng magre-return yung values ng functions and use Python modules para ma-organize mo yung code mo and automate tasks efficiently. So, this topic takes us from writing script para maka-build tayo ng automation systems. So, in here we have what are functions. Python, it is, wait lang, tingnan ko lang yung recording.
It is a Python files with reusable functions, built-in and external. It helps organize automation and cloud scripts. So, si function, siya ay reusable block ng code na nagpe-perform ng specific task. So, think of it like a machine na if you give it something, it does some work. And you can optionally get a result back. Merong mga reusable blocks ng code instead na repeating or yung same lines of code yung gamitin mo over and over. We just need to put them in a function para ma-reuse yun. So, in that way, makikip natin yung script na clean, efficient, and easier to maintain, especially when you are automating tasks in DevOps. Yun yung ginagawa namin. So, example, instead of typing the same API request ng 20 times, we just need put it inside a function and reuse it. So, sa accept input, halimbawa, functions ay pwedeng mag-receive ng input values, which is called uh, which is called parameters. So, if nakakapag-receive ng input values yung function, ina-allow niya yung same function to behave na differently depending on what we pass in. So, for example, is mag-deploy ka ng environment in through a function. Halimbawa, may target kang environment na dev, QA, or production, depende sa input mo. Ang return output niyan ay mag-give back yan ng result using the return keyword na gagamitin mo sa script mong gagawin. So, this one is useful when we need the output for the next automation step. Like, mag-return ka ng API response or magka-calculate ka ng result. So, function in Python, it helps organize automation scripts. Sa DevOps, maraming automation tasks like deployments, monitoring scripts, configuration checks, cloud provisioning. So, without function, yung script mo ay magiging messy, long and messy. So, uh, if we have function, si function yung mag-a-allow us to break automation into an organized chunks. So it is easier for you to maintain, debug, and i-reuse yung code throughout sa pipeline or kung ano man yung environment na target mo. So remember guys na si function, siya yung na tulong sa DevOps or developer or kung ano man to help us write cleaner automation script by grouping related actions into reusable pieces. So in here we have defining a function. Function structure. Halimbawa meron tayong gagawing script, lalagay mo muna sa top, may Python. Hindi pala. Ito pala yung example is Python script to. Magde-define ka ng function name. So, halimbawa may keyword kang i-define to start a function. Si function, si function name, meron siyang parenthesis and a colon. So, i-indent natin yan sa ating code under it para magkaroon siya ng body, ng, ng function body. So, sa example na to, we created a function called greet. Ito. Tapos, right now, it just prints hello. So the key thing to remember is that defining a function doesn't execute it yet.
it only creates it. So, to actually run the code inside, kailangan nating i-call yung function by greeting its name, followed by parentheses. So, dito sa example na to, yan yung greet na function. Ito. Nilagay yung hello sa loob ng parentheses. So, tulad ng, like what I've said before, indentation is important. Unlike many languages na gumagamit ng braces, Python uses indentation to group code. Uh, if the indentation is wrong, si Python magto-throw yan ng error. Sa DevOps automation, we put repeatable logic inside a function. Yun. Pag halimbawa may sample script, maraming naka-define na function para dun sa para dun sa gagawin mong automation. So, meron halimbawa, for example, tulad ng sinabi ko ngayon na merong function to deploy code, to call an API, or a function to validate configuration. Yun yung magkikip sa script para maging clean and modular. And next is, ito yung sa function structure niya, dapat naka-indent kasi sensitive si Python script. And dito naman, yan yung calling a function. Tulad nung sinabi ko kasi kanina, tinawag niya yung greet na function. So, functions are like reusable recipe ng code. I-define mo siya once and you can use them over and over. Pwede mo tawagin ng tawagin. Mamaya, magbibigay tayo ng example. Tapos, so, defining a function, calling a function, ang key points dito is use def keyword para makapag-define ka ng function. So, function name followed by parentheses, indentation defines the function body. So, call function by writing its name. Halimbawa, first you use the def keyword or nagde-define ka ng keyword that's short for define. This tells, ang ibig sabihin ng def or defining or define, siya yung magsasabi sa Python na, hey, I'm about to create a function here. Then second, if you give your function a name, you must follow it with a parenthesis. Kahit na si function, hindi niya doesn't take any inputs, yung parenthesis ay laging required. Think of yung si parenthesis, think of them as a function signature. Basta pag may function, may parenthesis. Tapos, third, need mo siyang, yung indentation below, dapat naka-define siya sa function body. So, everything ay dapat indented under the line. Under the, part yan ng, tawag dito, pag yung naka-indent, part siya ng, kapag halimbawa gumawa ka ng script na may function, tapos may naka-define, ibig sabihin ng mga naka-indent, yun ay under sa iisang under dun sa line na part ng function mo. Yun. Then, si Python, gumagamit siya ng indentation para malaman niya yung code is belongs to the function at kung alin yung hindi naman belong sa kanyang function. Then, para magamit mo nga si function, to actually use your function, kailangan mo siyang i-call by writing its name followed by parentheses.
Just like itong si greet, naka-parenthesis parenthesis siya. So, remember, pag magde-define ka ng ang definition, kailangan mong papangalanan ito, then naka-indent yung body, then call it by name. Tatlo, define with depth, name it, indent by name. Indent the body and then call it by name. Then, yun lang. So, we'll see how to make functions more powerful by adding parameters on the next slide. So, we have here function with parameters. See, parameters, yan yung nag-aalaw ng function to receive input data. Ay, ano yun? Si parameters, yan yung sabi ko na din to. Parameters, yan yung nag-aalaw ng function to receive input data. Dep, greet, name. Ito pala yun, hello. Yan, calling the function na name. Greet, DevOps, engineer. Then, ang output niya magiging hello, DevOps, engineer. Then, so, isipin niyo naman si parameter as a placeholder for information that you want to pass into your function. So, here we have a simple function na ang gamit ay greet. It takes one parameter. Ang called is name. Ito. Yan yung parameter name. So, notice niyo yung syntax. We use the def keyword to define our function. So, the function name is greet inside the parenthesis. Yan, nasa loob ng parenthesis. So, we have our parameter name inside the function. We use an F string, ito, to print a personalized greeting. So, when we call the function with greet, or itong DevOps engineer yan, we're passing the string DevOps engineer as an argument to the name parameter. Ito. So, the function then uses this value to print the hello DevOps engineer na nakalagay na key terminology here. Yan. So, si parameter ay isang variable in the function definition name. Argument is the actual value we pass when calling the function DevOps engineer. Then think of parameters as making your functions flexible and reusable. Instead of writing a separate greeting function for every person, we can write one function that works for anyone. Pwedeng ulit-ulitin yan. Mare-reuse. Nagamit mo pa pang call ng iba. Then, next is functions with return values. So, for return values, allow functions to send data back to the caller. So, here is our example. So, while parameter let data go into a function, return values let data come out of a function. Siya naman yung naglalabas ng data. So, here we have an add. Ito, add function that takes two parameters. Itong A and B. Pero notice nyo na something different this time. Meron tayong return statement. Gusto na, ito. Dapat ito ay mali lang yung screenshot ko. Dapat nakababa yan. Return A plus B. Then, ibig sabihin, pag sa return, it sends a value back to wherever the function was called. So, it immediately exits the function.
When we write the result, add 3 and 5 as arguments. Ay, if, yeah, when we write the result, add 3, then, comma na 5. Ang nangyayari is, ma-receive yung, ng function yung 3 and 5 as argument, wherein, ika-calculate niya yung 3 and 5, which is magbibigay siya ng output na 8. So the value gets stored in the variable result where we can use result anywhere in our code. So important distinction, without a return statement, function without a return statement, a function returns none by default. Minsan may mga, ngayon, naka-default yung i-return niyang value. If we use print a plus b, inside the function, we'd also see the output na 8. So, but we couldn't capture, pero hindi natin nakaka-capture and use that value later in our program. Makakapagbigay lang siya pero hindi siya magagamit. Yan. So, next is combining both concepts. So, this function takes two parameters and returns a calculated value. So, depth, calculate underscore total, price. Ang parameter ay price and quantity. Total equals price times quantity. Return, ito-return niya yung total value using the function cost equal, hindi, ito ay comment dito. Ibig sabihin is, gamit yung function, using the function. Ito ay dapat nakababa. Cost equals calculate underscore total, then 25 and 4, then print yung total cost na $100. So let's analyze this calculate underscore total function step by step. So because it demonstrates the real power of combining parameters with return values, look at the function signature. So si depth, calculate underscore total, si price, and quantity. Meron tayong dalawang parameter dyan, price and quantity. So, yan yung magme-make, yan yung, this makes our function flexible. It can calculate the total for any price and any quantity. So inside the function, we're doing the actual work. So we create a variable called total. Ito. We create where is So we create a variable called total. Si total naman yung magka-calculate ng price niya, which is yung price times quantity, at i-store niya and store it in total, and i-store niya yung pinaka-total niya pag yun. Tayo ang magde-define ng function. Then, this is where the business logic happens. Kalimitan na ginagamit pag yung mga POS system. Then, let's, with that logic, magsa-send back yan ng calculated value to wherever the function was called. Without yung return na to, yung calculation would happen, pero hindi natin makikita yung result. Si return statement, yan yung kung ano yung gagawa ng function natin para maging useful. So, dito, yung price kasi, kasi nilagay natin siya sa first part, price 25, tapos quantity 4. Kaya pag pinag-ano mo siya, total price times quantity, 25 times 4, ibabato niya yung cost na naka-define natin dito, which is $100.
So, ito yung difference niya sa between a function na just it prints something versus one that returns a value. So, sa real-world application, imagine you're building a e-commerce website. So, each product in the cart calls this function. You could only add all the returned values to get a grand total. Uh, you can also apply discounts to the returned values. You could calculate tax on the returned values. Yun. Depende kung paano mo ano yun. Basta magaling ka lang mag-manipulate ng function at ng ano mo. Pwede mo siyang gamitin. Reusable to any module. Then, let's move to module. So, for module, what are modules? It accepts yung input and nagre-return ng output. It also helps organize automation scripts. So, importing modules. Look at this example. So, naka-Python script tayo. Import mo si math. Import math. Print math.square root ng 16. In-import. Ang import modules para makuha yung parang makapag-install ka ng packages na magagamit mo in your script. Eh dito, ang ginamit ay math na library or yan. From math, import, gumamit din ng square root. Kaya na kaya na kaya na i-print niya yung square root ng 16. Yan, yung gamit na mga useful DevOps modules na kalimitang may encounter, OS for system automation. So, CYS, malimit ginagamit for arguments. JSON for config. YAML for IAC configs and requests for APIs. And Boto3 for AWS automation. Malimit yung may encounter yan pag nagamit ng Python script. Ito. Working with JSON in Python naman. So, working with JSON and YAML in Python, may YAML pa tong kasunod. Working with JSON in Python. So, Python, may built-in JSON module siya na nag-handle ng JSON data. So, converting Python to JSON, serialization, import JSON data. Ito yung mga, name, Bob, age, yan, skills, Docker. Ay, wait. Bago pala tayo umaya dito ay example muna ng, magbibigay ako ng example ng function and module. Share screen na ako. Here is an example ng function and module. So, importing a built-in module. Halimbawa, in-import natin itong si math. So, i-define niya yung, in here naman, ito yung function. Defining a custom function to calculate the area of a circle. So, dinefine niya yung area of circle. Tawag dito. Yung parameter na ginamit ay radius. So, magre-return siya ng, parang inuutosan mo na mag-return siya ng area of a circle
given its radius, edi gumamit ng return mat.py times radius, ah, tas i-ano mo ulit sa 2. Then, the other is defining another function that uses a module function. Define yung square root. Define square root as a number. So, returns the square root of a given number. Then, mag-return din siya ng number na parameter. Then, a function that uses both custom logic and module function. It returns the hypotenuse of a right-angled triangle. Return by using this return. Then, yeah. And by using the import, ng math, at yung sa square root, niya, i-calculate niya. Then, main block to run the code only when this script is executed directly. So, if, area of circle, if we print area of circle with radius, square root of n, hypotenuse of sides A and B. Kapag pinaran to, ito ang output. Running your code, ito ang ibibigay niyang output. Nagka-calculate siya ng kanya. Yun lang. Tapos, so, let's start with, let's continue with JSON. So, JSON means JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation, it is a lightweight data interchange format. So, now, don't let the name confuse you, even though it is a even though na may JavaScript siya sa name, JSON is actually language independent. So, si JSON, you can use it with Python, Java, Go language, C#, or any other languages. So, JSON is human readable. It is easy to read and write. One of the best thing about JSON is that you can open it in any text editor and immediately understand what you're looking at. So, ano yun? Si JSON ay structured wherein it is easy to read. Then si JSON then is language independent, which means it is used across all programming languages. So, this is crucial kasi si JSON ay universal language for exchanging data between different systems and programming languages. That's why APIs love it. Malimit na yung nagamit sa mga API ay JSON file. So, common uses, APIs, configuration files, data storage. Yan. So, sa configuration files, yan yung mga application, store settings in JSON format. For data storage naman, siya yung mga ginagamit siya sa mga database like MongoDB, which use JSON-like formats. Yan, gamit na gamit yung JSON. So, for web development naman, sending data between front-end and back-end, doon ginagamit si JSON file. For structure, JSON, key value pairs, similar siya sa Python dictionaries. So JSON uses key value pairs which should look very familiar if you know Python dictionaries. So next is yun yung itsura niya.
Kalimitan na nasa loob siya ng open and close parenthesis. Nandyan yung mga dinefine mong values. Then, so notice niyo dito sa notice this important syntax rules, lagi siyang nasa loob ng curly braces, di pala parenthesis, parenthesis, curly braces. Yung double quote, naka-double quote yung mga name, age, colons, name, age, then si colons yung separate keys, values, yung nagsa-separate ng mga key value like yung sa mga, ito. Ay, saan na ba yun? Ito, yan. Yun. Tapos merong sa mga square bracket naman siya yung mag magre-represent ng arrays or list. So uh, si strings must be or must use double quote pag mga string laging naka double quote. Kalimitan yan ay pinagmumulan din ng error kapag yung mga string nyo ay wala sa loob ng quote. Kapag naman gamit nyo ay mga number or integer, hindi nyo kailangang ilagay sa double quote. So, ang critical point dito is JSON is very strict about syntax. One missing comma or using single quotes instead of double quotes will cause an error. For example is kapag yung sa mga developer pag may kinoconfig, ang kalimitan na error na na-encounter ay about sa JSON nilang ginagawa. So, this strictness ensures that si JSON ay nagwo-work talaga consistently across all platforms. Real-world example or real-life scenario is think about a weather app sa inyong phone. Kapag inopen nyo to, the app sends a request to a weather API. Then the API, magre-respond yan ng JSON data, which is siya yung nagko-contain ng temperature, humidity, wind, speed, etc. Yon. Tapos, yung app nyo, siya yung nagpa-parse it parses that JSON and displays it beautifully on your screen. Yan, dito pala yun. Sabi ko, ba't nauna to kanina? So, working with JSON in Python. So, Python's built-in JSON module handles JSON data. So, working with JSON and YAML in Python. So, sa JSON muna tayo. Pero, itong two data formats na nandito where and it is serialization at yung, so na yun, deserialization. Yan. Essential yan for modern software development, whether you are building APIs or configuring servers or working with DevOps tools, you'll encounter JSON at YAML malimit constantly. So, by the end of the session, you'll be able to understand what JSON and YAML are, and you can read and write both formats in Python. So, you should know when to use each format, work with real-world configuration files. So, ito yung two main operations wherein it is serialization and deserialization. Tulad ng sinabi ko kanina, si serialization ay nagko-convert lang ng Python objects papuntang JSON. Then, si deserialization naman is convert ng JSON papunta naman sa Python object. Ang output nito ay Charlie. Ito naman, JSON file ang output. Yan. Tapos, reading and writing JSON files. So, writing to a JSON
Wait, nawala ang... So, let's take a step further and work with JSON files. So, this is extremely practical. You'll do this all the time when you are working with configuration files or data storage or automation script. So, writing to a JSON file uh, and reading from a JSON file. So, sa writing, kapag nag-import ka ng JSON module, wherein mag-start ka palagi dito, mag-create ka ng data where it is a simple dictionary representing a server configuration. As you can see here, server niya ay prod01, ang status is active, with open config.json. Yan. Tapos, ang tawag dito, open siya is mag-open ng file named config.json. Ibig sabihin itong WI, naka-write mode. So, W means write. So, if the file ay hindi nag-e-exist, si Python will create it with the with statement is important kasi ito dito. Itong sa with statement dito ay important. Where is it? Because it automatically closes the file when you are done, even if an error ay nag-o-occur. So, sa JSON dump, nasa na yan? Itong part na to. JSON dump data file indent equals 4. No S sa dump. Walang S sa dump. Because sinusulat natin yan directly to a file, not creating a string. So, the indent parameter, yung si indent parameter, ito, yan yung optional pero highly recommended na ilagay. Yan. So, yan. Tapos, let's move to YAML. Si YAML ay kalimitan YAML means YAML ain't markup language, is a human-friendly data serialization format. More readable siya, uses indentation instead of bracket. Ito naman, pag nagawa ka ng YAML file, ito ay kalimitan na ginagamit kapag may configuration ng yung sa mga Kubernetes. Yan. YAML file. Nakalagay .yaml. Common siya din sa DevOps, Docker Compose, Kubernetes, Ansible. It supports comment hindi tulad ng JSON. So, complex data, better siya for configuration files. So, here is server configuration. Name, mali ang format na screenshot ko. Basta it ay name, ito ay naka-indent, dapat nakababa tong si age, the city, yung York skills, then Python dash, yan. Skills, yan. Mali ang format ko dito. So, in here we have working with YAML in Python. So, use the PyYAML. Kalimitan ay ang gamit is PyYAML library. Ini-import yan. Import PyYAML, ganun. Then, install with pip install, yun, or ini-install, pip install PyYAML. O kaya, para i-install nyo to, pag halimbawa may Python script kayo, ilalagay nyo lang siya sa requirements.txt. Then, ipaparan nyo yun ng requirements.txt kung saan ma-install lahat ng mga library na needed nyo on your Python script.
So, writing to a YAML file, import YAML data equals, in-import yung YAML na library. Database equals database colon, then lalagay mo yung sa host, localhost, then kung anong port with open config.yaml, write as file, tapos idadump po yung data file. Then, pag iniread mo naman siya, pag binasa mo, ganito, yan, as file, data, ganun. Then, let's move to JSON versus YAML. So, when to use each? Now that we've seen YAML in action, let's address a question na malimit tinatanong. Should I use JSON or YAML? So the answer is depende on your use case. So let's break down the difference so you can make your informed decisions in your project. So let's start with readability aspects. And in my left part, it is JSON and right is YAML. Readability, JSON good, YAML is excellent. Why good? Si JSON is good, pero si YAML ay excellent. So, si JSON, gumagamit yan ng mga bracket, braces, and quotes everywhere, which you can get visually cluttered, especially kapag deeply nested yung information or yung structure mo. Then, si YAML naman, gumagamit siya ng indentation and minimal syntax, wherein it is much more human-friendly. Mas maganda gamitin sa YAML. And kapag ni-review mo halimbawa configuration files, halimbawa may kinoconfig ka ng 2 a.m. and you are trying to troubleshoot an issue, uh, that readability nung file mo matters a lot talaga. Kaya kalimitang ginagamit ay YAML. Unlike sa JSON na minsan mahirap anuhin kasi nasa curly braces, nasa loob siya ng curly braces. Si YAML naman, sensitive siya sa indentation. So, for comments naman, sa comments aspect, si JSON hindi niya sinusupport, not supported. Si YAML naman supported. So, you simply cannot add explanatory notes in a JSON file. Yung hindi ka pwede maglagay ng sharp, tapos yung comment mo. Samantalang si YAML, it fully supports comments. So, wherein yung comment is crucial for configuration files where you need to document why certain values were chosen, what they do, or leave notes for your team. So, that alone, YAML supports it for configuration management. Lalo na kapag mga ang gamit ay mga Ansible script. So, best for API, si JSON gamit sa APIs, data transfer. Si YAML naman, malimit na ginagamit for configuration. Lolobat ang earphone. Wait lang. So, rinig niyo ako? Yan. Then, asa na yun? Wala na ako. So, best for when you should use JSON, best for API and data transfer. Kapag halimbawa ang example is, wait lang, magsasend ka ng data between a front end or a back end, or between a front end and back end, or between microservice, kalimitang gamit na gamit. So, JSON is your go-to. It was REST API use. It's what most web application expect. Yun. Tapos kapag naman si YAML, itong si YAML, best yan for configuration kapag,
Yan, best for configuration like yung mga Docker Compose, Kubernetes, manifest.yaml na files, then CI/CD pipelines, uh, Ansible playbooks. This all use YAML between wherein it use wherein human needs to write or read and maintain them regularly. Yung kapag may mga kailangan mong configuration, meron sa halimbawa ay sa isang yung repo nyo, halimbawa may mga dev, may repo sila na ginagamit na nandoon lahat yung mga config, halimbawa config.json, yun namang sa iba, ang gamit ay manifest.yaml, ganun. Then, sa speed naman, now about speed, ang JSON ay faster parsing, si YAML ay slower parsing. Si kasi si JSON is it's simpler so parsers can process it more quickly than YAML na slower parsing because mas complex si YAML at marami siyang feature na needed. However, kapag configuration files yung nire-read, lalo na sa yung parang startup yung ginagawa nyo or uh, hindi na minsan this difference ay negligible na kasi you're talking about milliseconds, not seconds. So, sa built-in aspects naman, halimbawa ang YAML na YAML, tawag dito, slower parsing. Ano yung ginawa namin? Yung ginawa namin example ko pala dati, na ginawa using YAML file ay nilalagay pag yung may mga access control list ka, yun. Doon mo ilalagay yung mga sa GitHub pag need ng yung sa mga users sinong gumagamit ng GitHub, may ginawa pala ako dating ACL, pati sa GitLab, wherein napakabagal nga ng pag-parse ng mga data nun kasi gamit ay YAML compared sa JSON na through API na ano. Tapos, built-in Python, JSON ay yes, YAML naman ay no, needs mo siya i-install. Needs by YAML. If you're working with Python and many of you will be in DevOps, like DevOps support, so JSON, sinusupport niya yung built-in. Unlike si Python na standard library yung ginagamit. And you can import it and use it immediately. Si YAML naman, nag-require yan ng external library, typically yung PyYAML, which is you need to install it with pip first install. Or kaya, pag meron kang file na requirements.txt na nandun na lahat ng mga library mo, i-declare mo lang doon. Then, for common use na part, REST APIs. REST APIs web for JSON, and then YAML ay gamit na gamit for DevOps or CI/CD. Wait lang, wala. So, use JSON when you are building APIs or web services. So, you need maximum parsing speed for transferring data between systems. You're working with JavaScript or web browsers. Then, use YAML kapag you're writing configuration files or yung humans will regularly read and edit the files. You need comments for documentation or you are working with a DevOps tool. Pero in a typical DevOps workflow, you might have YAML configuration files na nagde-define ng infrastructure. Then si JSON naman yung data for application exchange. Yun. Tapos, yung key takeaway dito is there are tools for different jobs si JSON.
and YAML aren't competitors. They are complementary. So understand when to use each, makes when to use it and make kapag na ano ba yun? Understand when to use it and when you perfectly know how to do it, you can be a more effective engineer. Yan. So same data, JSON versus YAML. So as you can see here in a JSON format file and this one is in a YAML format. Pero same lang sila ng output or kung ano yung meaning niyan. Ito ay dapat nakababa. Server, server name, web, API, IIIP, then ports, 8443, active true. So notice how YAML is more concise and readable without brackets and quotes. Mali. So a real world DevOps example. So a real world DevOps example. So Docker compose file, kalimitan sa Docker ang ginagamit ay Docker compose.yaml. Siguro sa mga next session, yung mga gandang topic, yan, gagawa na tayo ng Docker. Then, version ay 3.8, services ay web, image, nginx, latest ports, naka 8080, then environment ay production, database, image, Postgres, yan. So, YML for, wait lang, so na yun? So, notice nyo how mas malinis yung YAML compared sa JSON. So, it is much easy to read and modify even if you are not familiar with the specific configuration. Kasi kapag halimbawa naghalo-halo na sila, mas madaling ma-identify mas madaling maghanap ng error sa YAML file compared sa JSON na nakakalito. So it is standard in DevOps ecosystem, and whether you're working with Docker Compose or Kubernetes, Ansible, or CI/CD pipelines, you're going to see YAML everywhere. So learning it once means you can work with dozens of different tools. Para siyang Linux. So this is just a simple example, but in production environment, this Docker Compose file can define entire application stacks with dozens of services, network, uh, network volumes, and complex configurations, all in a format that remains readable and maintainable. So, YAML for Docker Compose, mas easy to read siya, support comments for documentation, handles nested configuration naturally, and standard in the DevOps ecosystem. Then, ipapakitaan ko kayo ng sample. Sana. Hmm, wait lang. Sana siya. Wala na yung converter ko kanina. Ito. Just, size din na nga lang. Uh, here is an example of config.json file mo na siya. Then, na-convert siya sa YAML format. Where is it? Ito.
JSON to YAML, meron sa web na, halimbawa, nalilito ka sa na-extract mong file na naka-JSON, meron silang JSON to YAML converter. So, kita nyo ba? JSON to YAML? Yun. Halimbawa, JSON to YAML na file. Ito ay example ng JSON wherein nasa loob siya ng mga curly bracket. Yan. Version, application, name ay web app, naka-deploy sa, need i-deploy sa production, environment, a maintainer, si maintainer nasa loob ng double quote na naka-string, ikaw ang magde-define yan. Tapos dapat nasa loob ng square bracket, yung list or array, ganyan. Tapos services mo web, halimbawa web, naka-nginx ka na image, tapos naka-latest version, tapos i-deploy mo siya sa port 8080 na may replica na 2. Then, sa database naman, ang image yung gamit ay MySQL. Ang version niya is 5.7. Meron dito halimbawa sa environment naka-define yung MySQL root password mo. Pero hindi dapat pag yung standard, hindi dapat dito dinedefine yung password. Dapat kinukuha lang yan ng may parang ginaganon sa AWS, tapos kukunin mo sa mga secret manager or HashiCorp Vault na gamit nyo. Tapos, MySQL database, kung anong name ng igagawin mong database, app underscore DB. Tapos, ang gamit mo pampasok sa iyong MySQL database ay app admin as user. Then, ang password ay app123. And ang volume naman niya, naka DataDB, tapos is bar live MySQL, tapos logging level, yan. Yan yung lahat ng configuration kapag naka-JSON uh, file. Kapag naman siya ay i-convert natin sa YAML, ganito itsura niya. Yan. Application, mas malinaw, mas madaling basahin. Unlike sa JSON na marami siyang mga curly bracket, pag curly bracket, pag nawala yung isang mag-e-error na. Kasi halimbawa yan, tas nawala, mag-e-error na. O, syntax error, parse yun. Expected yun. Kalimitang error na na-encounter. Ayun, nasimulat. Yan. Kapag tinagtag mo tong curly bracket at yung comma, mag-error na siya agad. Halimbawa yan. Hindi. Halimbawa yan. May syntax error kang yan. Expected, pag na-encounter nyo yung ganong error, yun. Gawa lang yun sa walang comma. Halimbawa, kaya dapat maalam ka din magbasa ng error logs. Yan. Same lang siya. Mas malinaw lang intindihin si YAML file, which is malimit tong ginagamit kapag mag-install ka ng application sa, wait, hanap ako. Ito. Ito. Kita nyo? Hello? Yun. Kapag halimbawa ito ay sample, ito ang gamit kapag yung i-configure nyo ay Helm, yung sa Kubernetes. Chart.yaml kalimitan, chart.yaml, values.yaml, ganyan ang itsura ng YAML na gagamitin. Lahat ng configuration ng cube class ng Kubernetes cluster ay i-define mo lahat. Kalimitan. Wait, nawala naman ang aking mali. Kalimitang mahaba yan.
Then, lahat ng configuration ilalagay mo sa YAML file mo. Siguro hindi ko sure kung madi-discuss natin to pag or hindi ata kasama. Chart.yaml, values.yaml, kalimitang gamit na gamit ay YAML file. Tapos, hanap tayo ng kapag yan, ito naman yung mga JSON. Ganito itsura niya. Yan. Pero, pag kinoconfig nyo na yung, halimbawa, Kubernetes cluster nyo, mahirap din intindihin yun kahit na naka-YAML file na. Kasi sobrang dami. Umaabot yung values niya ng ang daming lines of code. Tapos maghahanap ka kung alin yung nasisira or kung alin yung nag-error sa ano mo. Halo-halo sila. Yun. Yun lang. Then, yung tawag dito, pwede na kayong mag-exercise. Ay, sa exercise pala, sabi dito is, need nyo ma-complete yung mga exercises. Wala naman sa akin kung kailan nyo gawin or basta may output kayo. Kasi by the end of the session, pag di nyo na-complete yung mga kong exercises, ang sabi nung, sino yung admin? Yung, kasi meron kasing student na hanggang ngayon, session 3, hindi pa napasok or walang nagagawang exercise. Ang kalimitan daw na, tas tinanong ko kung anong magiging consequence ng ginagawa ng ganong student. Ang sabi nung sa camp namin ay certificate of participation lang ang makukuha. Wala siyang certificate of completion. Kaya dapat magawa nyo yung mga exercise na binibigay ko. Then, for exercises, pwede nyo siyang ilagay sa, nasa na yung Google Drive. Hindi ko kasi ma-edit pa yung ito. Hindi pa ata to pinapaayos ko pa dun sa support. Hindi pa nakapaglagay ng, ako lang ata nakakapaglagay ng files dito. So, for the meantime, pwede kayong maglagay sa, nasa na yung drive? Dito sa drive na to. Session 3 exercises, dyan nyo ilagay. Tapos, ma-download nyo yung exercise nandito sa, may PDF akong inilagay. Ito. Nandito yung exercise details. Pwede na kayo magsimula para hindi kayo natatambakan ng gawain. So, 4 to 6 p.m. exercise 1, server health monitor. So, practice Python fundamentals. Parang nagawa nyo na to ang tawag dito? Last session, practice Python fundamentals and basic automation. So, create a list of servers and loop through each. So, print whether each is active or standby using if else. So, generate random uptime 80 to 100% and write the results to a log file. So, pag may mga output kayo, just send a screenshot of it. Then, i-upload nyo dun sa Google Drive. Then, for exercise 2, reusable function library. Objective is to create a modular code using functions and imports. So, create utils.py with greet na i-define mo yung greet and calculate uptime functions. Import them in main.py. Then bonus, add a write log functions to store outputs. So, exercise 3, JSON configuration manager. Manage structured data with Python's JSON module. So, write a server info to config.json. Yung parang ganun sa kanina na pinakita ko. Read the file and print server name. Ganon-ganon yung sinend ko kanina. Depende na lang kung anong ipapangalan nyo. Papalitan nyo lang yon. Then, add validation for missing keys and create backup copy. Yan.
Then for exercise for YAML deployment config, mm, objective niya is to work with YAML files using PyYAML. Ito. So, define a Docker Compose setup in Python. Yung ganun din sa kanina. Write it to a docker-compose.yaml. Read back and print all service names. Then, add a new service dynamically. So, exercise 5, yung ginawa ko din kanina. Halos bigay na pala to. Then, combine Python, JSON, and YAML. Write converter.py to, yun. To transform config.json to YAML, handle missing files gracefully, then use CLI arguments to choose input format. Meron kayong 4 to 6 yung focus time nyo. Pwede nyo gawin yan. Then, ayun. Kasi, pag nagawa nyo yan, madali na yung pinaka last na gagawin natin sa dulo. Yung end-to-end na kayo ang mag-aano yan. Ayun, good luck. Balik ako mamaya, mga quarter to 5:30 ganun, 5:45.